Tiniyak ng Department of Education na patuloy nilang pinag-aaralan ang mga hakbang para mapaluwag ang sitwasyon sa mga pampublikong paaralan. Ito'y kaugnay ng nararanasang kakulangan sa classrooms ng ilang paaralan. Narito ang ulat ni Kring Lacson. Ito ang Mines Elementary School. Mayroon itong 24 na silid-aralan at 60 guro. At ngayong pasukan, mahigit 2,500 estudyante ang nag-enroll dito. At mayroon pang madaragdagang mga late enrollees. Ito ang problema ngayon ng mga pampublikong paaralan sa Metro Manila. Sa dami ng enrollees ay kailangan gumawa ng paraan upang masiguradong mabibigyan ng kalidad na edukasyon ang lahat ng estudyante. Sa Mines Elementary School, hindi lamang nagkaroon ng pang-umaga at panghapong klase upang mapagkasya ang mga estudyante. Kinailangan rin gawing makeshift classroom ang iba pang pasilidad. Yung library namin, yung e-live, naging classroom na ng grade 3 and grade 4 shared. Tapos yung property room and guidance, yun yung kinder room ngayon. Tapos yung dating CR, pinagawa ko na guidance at saka clinic. Ayon kay Department of Education Assistant Secretary for Planning na si Jesus Mateo, maraming kulang na pasilidad dahil hindi inasahan ang dami ng late enrollees. Aniya, isinagawa ang early enrollment at registration noong Enero upang matiyak kung ilang estudyante ang papasok sa bawat paaralan. The reason for the early enrollment and registration so that we will know how many students or children will go to our schools. But the problem is, and you can see that in Quezon City and in some selected places, no, late yung enrollees eh. Case in point is Batasan National High School. Iba yung numbers na nakuha natin during the early registration. Iba rin yung first day of classes natin. Patuloy na pinag-aaralan ang mga hakbang na kailangang gawin upang mapaluwag ang sitwasyon ng mga pampublikong paaralan. Kasama na rito ang pagpapatupad ng bus scheme. Sa pamamagitan nito, ang mga estudyante ng ilang paaralan ay araw-araw na ihahatid sa mga mas maluluwag na paaralan. Sa ngayon, ipinatutupad na ito ng Malinta Elementary School sa Valenzuela. Example nito, yung sa Valenzuela City. Ang ginawa natin, yung mga sobra, I think 140 students from Malinta, dinala natin sa Karuhatan. Ganon din sa Caloocan na kinausap na natin yung superintendent and city administrator kung susuportahan tayo doon. Sabi nila, oo. So, ang ginagawa na lang natin, pina-fine-tune na lang natin kung paano i-implement. Nilinaw rin ni Mateo na hindi kinansela ng DepEd ang plano nitong 3-day school week para sa mga public elementary at secondary schools. The idea is good, but we need to study. There are several considerations, one of which is the buy-in of the parents. Diba? Number two, you have to consider kasi the attention span of the students. Kasi mangyayari doon sa ganung proposal, parang may extended school hours yan eh. Number three, ready ba yung ating mga guro doon sa ganon? So, hindi natin talaga sinabing shelf. We are still studying it closely. Ipinaalala ng DepEd na kung mayroong mga tanong o paglilinaw ang mga magulang at mga paaralan, maaari silang tumawag o bumisita sa Info and Command Center ng Kagawaran. Tatagal ito hanggang sa ika-6 ng Hunyo. Maaaring tumawag sa 636-1663, mag-text sa 0919-456-0027 o kaya'y mag-email sa action@deped.gov.ph. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Kring Lacson.